Hello guys! For today's video, ipapakita ko po sa inyo ang mga bagay o mga organikong bagay na pwede nating umpisahang ipunin para ilagay sa ating compost bin. So, meron tayong collecting pail na gagamitin para sa ating compost. Yan. Yan ang ating nandito yan sa loob ng bahay. Yung lahat ng ating waste na makukuha, lagyan natin tubig yan kasi may maraming langgam dito. So, lahat ng waste ng ating kitchen dyan mapupunta. Dyan sa maliit na timbang yan. So, ang tawag ko dyan is collecting pail. Dyan ko kinokollect ang mga pwede nating i-compost na ilalagay natin sa compost bin pagka puno na. So, yan, pupunuin natin yan. At ipakikita ko sa inyo ang lahat ng pwede nating isama dyan. So, umpisahan natin sa papel. Yung pinaka-bottom niya, lagyan natin ng papel. Anything na papel na tapos nyo nang gamitin. So, yan, tapos na yan ni Gwen. So, instead na itapon nyo, yan, gawin nyo siyang compost. Para yan yung mag-absorb ng mga moisture na ilalagay natin dyan para hindi agad umamoy yung ating compost. So, yan yung moisture absorbent. Yan yung, ayan, tangkay yan ng kamatis. O, yan ang ating first compost. Yan. Lahat ng mabubulok soon, pwede dyan. So, ayan na yung mga kumain kami ng, ano bang ulam namin yan? Adobo yata yan. So, manok yan. Merong buto, merong balat ng manok, tapos yung mga tira-tirang mga paisa-isang kanin. Yan, pwede yan sa compost. Yan naman yung plato ng anak ko. Meron ding buto, balat ng manok. So, yung mga paisa-isang kanin. So, makakatulong yan sa mabilis na decomposition ng ating compost. Yan ang mga pwede nating ilagay. So, at least, di ba, may idea na kayo. So, ito, hindi ko na naipakita kung ano itong mga to. Kaya, iisa-isahin na lang natin. Yan ang ating, nag-harvest tayo ng sweet potato leaves, di ba? Yan yung mga hindi magandang leaves. Medyo may mga damage, ganyan, naninilaw. So, ayan naman, tangkay ng malunggay. Ito, kumain kami ng sinigang na baboy. Yun, taba ng baboy. Pwede. Sa akin, walang rules yan. Kahit ano pwede. Yan, eggshell. Diba? Lahat yan pwede. So, yung iba kasi, yung ibang bagay hindi nila nilalagay. So, ako lahat ng alam kong mabubulok pwede. Yan, yung balat ng cupcake na kinain natin. Yan, pwede yan. So, lahat ng tira-tira na galing sa plato nyo. Yan, pinagbalatan ng mga bawang, sibuyas. So, ayan, may tissue pa, Diba? Pwede rin buhok ng tao, balahibo ng dogs. Lahat yan, lahat ng alam nyong mabubulok yun, may mga buhok. Kaso ang buhok ng tao, medyo matagal nga lang siya ma-decompose. So, minsan hindi ko rin siya sinasama Pero, kung pailan-ilan lang, pwede naman. So, yan, yung mga balahibo naman ng dogs, hindi ko na rin sinasama kasi parang matagal din sila ma-decompose. Pwede nyo siguro sa ibang container, yung para mas mabilis ma-separate siya sa iba. Madidecompose kanya lang matagal. So, ayan yung ating mga nilalagay dyan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Imbis na itapon nyo yan sa landfill, sa basurahan, ay pinapakita ko dyan na purple yung aking talbos ng kamote. Yan yung na-harvest ko kasi. Di ba? Malaman mo siyang purple kasi kulay purple yung mga veins niya. So, yan, kalamansi. Di ba? Yan, may tangkay ng malunggay na naman kasi naki-harvest tayo dun sa kapitbahay dahil naubusan na tayo. So, ang daming tangkay. Mga tissue na ginamit nyo sa pag-wipe ng plato nyo. Yung mga mamamantikang plato, ganyan. Pwede nyo yan ilagay dyan. So, anything na alam mong mabubulok soon ay pwede dyan sa ating compost
pail, collecting pail. Yan. So, pupunuin lang natin yan ng bawat araw na makakakolekta tayo. Lalagay natin dyan. So, ayan pa yung mga paper bags. Diba? Yan ang mga, imbis na itapon mo yan, lagay mo yan dyan, magiging moisture absorbent siya. Yan ang mga tinatawag na brown. Yung mga dried. So, yung mga may moisture pa, yun yung mga greens. So, ito yung nag-snack ako ng na-harvest kong Ivy gourd na hinog. Yan yung mga buto. Pwede mo yan ilagay sa compost, pati yung tangkay na yon kasi hindi naman na yung kinakain. So, yan yung mga pwede mong ilagay. So, di ba, napakadali lang para ka lang nagpapile ng kung ano-ano sa iyong compost pail. Yan yung mga sa gamot, yung mga prescription, yung mga white paper na nandun. So, ayan yan, cetirizine yan, Imbis na itapon mo yan, lagay mo yan sa compost. Yan ay magsisilbing carbon. Diba? Yan yung mga brown, mga dried. Mag-a-absorb na mga moisture ng iyong compost. Yan, lahat yan. Pagka alam mong puno na, pwede mo na yan siyang ilagay sa compost bin sa labas. Itong shiny na to, hindi yan pwede. So, hindi ko yan isinasama. In-example ko lang sa inyo na hindi pwede pag may ganyang shiny kasi matagal yan makompost. Saka parang hindi siya nakukompost. May mga chemical siya na mahirap i-compost. Yan na lang itapon nyo sa basurahan. So, nababawasan yung mga itinatapon nyo sa basurahan. Ang baka itatapon nyo na lang is yung mga plastic container na lang. So, nakakatulong kayo kay Mother Earth, di ba? Sa climate change. Yun ang pinakasilbi ng compost. Nakakatulong ka sa Mother Earth para hindi ganun kainit ang ating mundo. Isa to sa way kung paano ka makakatulong sa environment ang mag-compost. Para sa akin, masaya itong gawain. Kaya kayo, baka gusto nyo i-try. Ayan na yung ating balat ng singkamas. So, napakataas ng moisture content niyan. So, pag alam mong mataas yung moisture content ng mga nilagay mo, kahit wag mo na siyang diligan pag nilagay mo siya dun sa compost bin. So, ayan pa, balat ng patatas, potato peels. Yan, may mga garlic peels. Yan, so, puno na yung ating pail. Ilalagay na natin siya sa ating compost bin. So, kung nagfa-follow kayo sa akin, alam niyo naman kung paano natin sinimulan yung ating compost bin. So, every time meron tayong mapupuno na yung ating collecting pail, idadump uli natin siya doon sa ating existing na compost bin. Ayan na, puno na siya, So, idadump natin siya doon. May naka-ready na tayo doon na mga maraming papel. So, yun yung green na plastic na yan is maraming papel yan. Every time maglalagay tayo ng panibagong nakolekta natin ng mga compost, lalagyan natin ng maraming papel. Tapos, yan, meron siyang plastic, di ba? Tanggalin muna natin siya. Ibabalik na lang natin later. Para yung moisture ng ating compost ay nare-retain, hindi siya nadadry. Dahil ang moisture kasama yan sa pagko-compost. So, yan, ilagay na natin yung ating compost. Lalagyan na natin ng maraming papel. So, lahat ng papel nyo, imbis na itapon nyo sa basurahan, ilagay nyo sa compost nyo. At ang pinaka-reward ng mga yan ay makaka-harvest kayo ng black gold na magagamit nyo sa inyong garden. So, napakadali lang. You are just responsible sa mga waste mo. At in the end, ay makaka-harvest ka ng something napaka-valuable para sa iyong garden. So, hindi ka na kailangan bumili ng soil o kaya fertilizer kasi ikaw mismo ang gumawa nun sa pamamagitan ng iyong mga basura na i-convert into something valuable. So, kumukuha ako ng ng lupa panglagay dun sa
ibabaw ng compost na nilagay natin para hindi siya mangamoy, 'di ba? Kung wala kayong compost na existing, pwede yung mga lupa-lupa lang. Para at least lang meron siyang sa pinaka-top niya talagang meron siyang magtatakip ng mga kung ano-anong gas na pwedeng makawala. So, yun yung ating ina-avoid, yung maka-escape yung mga gas na galing doon sa ating compost. Yun yung tinatawag ng methane gas na nagdudulot ng pag-init ng mundo. So, ayan na yung ating, diligan natin ng konti ang ating compost, konti lang. So, yun na, okay na yun. Tapos na. So, another, na naman, collection na naman. So, 1 to 2 days, naglalabas ako ng mga nakolekta ko. Pero kung alam mo, 1 day, medyo marami na, pwede mo na siya ilabas. So, yan, ganun lang kasimple ang ating pagko-compost. Tapos na, di ba? Kayo rin, mag-compost na rin po kayo para makatulong kayo sa ating Mother Earth. So, yan yung ating panibagong batch. Bye!